plano ho ng Pilipinas, hindi ko alam kung anong tamang termino dito kasi pinagsama eh. Ha? Plano daw ho ng Pilipinas na manghingi. Manghingi ng Pangmatagalang utang. hihingi ng pabor siguro yan. Pabor ang ibig sabihin. Pangmatagalang utang sa Estados Unidos para makabili ng 20 bagong fighter jet. Ayun. Okay. Oo. Eh ano mo ba kung magkano yan? Magkano ba lahat yan? Ang estimate ho ng US Defense Security Cooperation Agency dito sa mga F-16 fighter jet kasama ng mga iba pang equipment, $5.58 billion. Ayun. 5.58, hindi pala 500, kundi 5.58 lang. Billion. Billion US dollars. Dollars. Oho. So times 57 point something. Oho. Yan po ang halaga niya sa O piso. sa peso. Oo. At ito ay utang, ha? Kunyari, siyempre ikaw parang ewan ko kung anong yan ba papabor sa atin o mukhang lulubog tayo sa utang niyan. Baka sabihin natin, hindi, kung tayo man ng utang, makatwiran lang, parang kasi gano'n, no? Mayroon kasi pangungutang na wala lang, waldas lang. Pero meron naman anyang pangungutang na makatwiran lang. Eh tama nga naman na pagandahin natin yung kapabilidad. Oho. Oo. Lalong-lalo na at may mga nakakatakot na mangyayari. Totoo. Pero sabi nilang, ano ba tawag? Hukbong lakas ba? Hukbong hina? Hukbong hina ng Kaya nga pinapalakas na eh. Pinapalakas di ba? na natin. Yun nga. Eh, ang problema, Akala ko meron tayo pondo sa AFP modernization, di ba? Under, ano yan, taon-taon eh. Oo nga, tama. Kabilang talaga sa budget natin eh. Eh, nung nakaraan kasing budget natin, binawasan tayo eh. Di ba? Kung tumaas yung subsistence allowance ng mga sundalo, pero alam naman natin, di ba, yung pondo para sa AFP, binawasan din ng malaking halaga. doon lang napunta yata eh. Ha? Oo. nga. Well, so paano ngayon mangyayari sa atin ito? Ay, di lulubog pa rin tayo sa utang. Utang pa rin yan. Akala ko pa naman, nakakabawas-bawas tayo ng utang kasi gumaganda na nga ang ating ekonomiya. Oo. Kaya dyan makikita mo, di ba, yung pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Oho. Kung bakit isinapubliko ni AFP Chief of Staff Romeo Browner. Eh dahil meron ding hindi naman hindi naman kahit kayo ay ordinaryong mamamayan. Anong iisipin mo diyan, 'di ba? Sinabi mong senaryo na magkakaroon ng digmaan Inevitably, at sabi niya. madadamay ka, Oo. tapos kinabukasan bibili tayo ng F-16. Hindi ba? Pero ang pagdamay ba natin, sabi ko, ang premise ko nga kayo, Nelson, damay ba tayo sapagkat hindi natin maiwasan o damay tayo at makikipagdigma rin ba tayo? Ayun na. Fighter jet ang ating bibilin eh. Ayun ngayon nga ang di ba? Akala ko ba magre-rescue lang kayo? Eh Oo bakit nga. fighter jet? Makikipaglaban ba tayo? Sino ang gigirahin natin? Sino ang natin, di ba? Yan tuloy dyan ang... Kaya pala nag-react ang Chinese foreign Ayan minister. nga, oo. Yan tuloy yung mga parang... ano ba yung mga salungatan eh. Dyan, Oo. Hindi naman tayo kasali dyan, di ba? Ito naman, mga simple, hindi naman kailangan ito rocket science para maintindihan natin ito, no, Nelson, no? Hindi mo kailangan ng mataas na pinag-aralan para maunawaan mo yung ganitong mga premise, eh. Yun. Oo, Tama. tama, no? Oo. Eh ngayon, madadamay na tayo kasi andito nga yung presence ng American forces, di ba? Oo. Yun ang sinasabi nila dyan eh. Yung, andyan din sa may gawin ng tayo, gawin ng norte na yan, ang typhoon na ba yun? Launcher ba yun? Oo. Di ba? Oh. Ayan. Well, nalungkot. Bigla naman ako nasiphayo sa bagay. Para bang lagi na lamang ang Pilipinas. Di ba yung panahon ng Hapon, hindi naman talaga tayo kasali sa gera eh. Nadadamay tayo palagi eh. Ayun nga. Ang problema, nung nadamay tayo niyayakyakan, niyuyurak-yurakan tayo eh. Tayo ang nadamay dahil nandito si MacArthur, di ba? Di ba? Tsaka yung vantage point kasi ng Pilipinas eh, lalo ito.